ano, 18,360. O yun, may mapamimigay tayo. Mukhang tubong lugaw ang mga partners natin pagsapit ng March, malaki-laki. Tama? O yan na, may 18,360 na tayo for the month of March. Let's go with April. Sir, ano po ang beginning cash ng April? Malamang yung cash ending ng March. O tignan mo, ang lupit nito mga nag-chat to, alam na agad nang hindi nagkakalkyo. Para kasing na-deja vu sila dun sa mga napapansin nila na sequence, di ba? So, let's check muna ano yung mga legit na nangyari ng March. Yung cash beginning na 1.8, totoo ho yan. Yung 19.2, totoo rin yan. Yung liquidation expense, ay totoo rin yan. Di ba? Yung cash withheld, hindi yan totoo. Guni-guni mo lang yan, binukod mo lang yan. Hindi yan totoong lumabas sa pera mo. And then yung 18,360, totoo yan. Nagbayad ka sa partner. So 1.8 plus 9.2 minus 1,440 minus 18,360 your cash beginning of April. 1.2. Parang napanood ko na rin yung amount na 1.2. Di ko lang mahanap kung nasan eh. 'Di ba? Parang napanood ko na yung mga sequence na to. Now, April, ano ang proceeds from sale? 6K, maliit lang. Pwede na rin. Liquidation expense, actual, 4.8. Ba yan? Ang laki ng liquidation expense ng April Remaining layab, wala na. Wala na ring actual. May cash withheld pa ba ng April? Aba, matindi meron pa rin, no? Siyempre, may Mayo pa tayong iniintay eh. So, minus 600. Cash available, 1.8. O, tapos, 1.8. Month of May, ano ang cash beginning? Eh, di yung April ending. O, di ba? Ang bilis, oh. Bigla mo, di ko pa tinatanong, alam na nila kaagad. Sa mga hindi nakakasabay, bakit kaya nila nako-compute agad yung May beginning? Mamaya alamin natin, ha. Paano nila nako-compute yung beginning ng titigan lang? Ano ba sila? Kagaya na sila ng mga bata sa mga TikTok video na gumaganon yung kamay, nako-compute agad? Di ba yung gumaganon, di ba? Tingnan natin na. So, ano yung mga legit na nangyari ng April? Ano yon? Yung 1.2, legit yan. Yung proceeds from sale, legit, 6K. Yung liquidation expense, legit din yan, minus 4.8. Ano pa yung isang legit? Yung 1.8 na payment. So, 1.2 plus 6 minus 4.8 minus 1.8. O, tama nga sila, 600. Di ba? Di ba? Ang lulupit talaga ng mga tono. So, proceeds from sale ng May ay 2.4. Tama ba? And then liquidation expense, 960. Wala nang actual liab, wala nang remaining. May cash withheld pa ba ng May? Mukhang wala na, no? Alam niyo kung bakit wala na? Eh, ano pang i-withheld mo? Eh, ayawan na ngayon. Ito ng huling buwan. So, wala na. So, magkano ang cash available ng month of May 2040? Oh, tanungin nga kita, sige. Ano ang June beginning cash? Malamang yung May ending cash. Oh, di ba ang lupit talaga ng mga to? Sagot nila zero. Correct. Tignan natin kung bakit zero. Oh, actual na nangyari, 600 plus 24 minus 960. Tsaka yung 2040, legit din na nangyari yan. So, magkano yun? Zero nga. Bakit? Eh, tapos na yung liquidation. Wala nang cash na matitira. Ito po ha, kung nagtataka yung iilan na bakit nila nakukompute, wag ko kayo ma-pressure. Niloloko lang kayo ng mga yan. Bakit? Tingnan mo yung cash withheld ng January, di ba yun yung naging beginning ng 4-8 February? Yung cash withheld na 1-8 ng February, yun din yung beginning ng March. Alam ko kasi baka may magtanong, na-anticipate din ng PowerPoint. Tapos yung March na cash withheld, yun din yung beginning ng April. Pagdating ng April na cash withheld na 600, yun din yung May beginning. Sir, nagkataon lang ba yan? Diyos ko, 5 beses na nagkataon pa ba yan? Di ba? Parang 5 beses po na ako niloko. Aksidente pa rin. Di ba? Guys, ang shortcut mo to compute the cash beginning is actually equivalent to the cash withheld. Correct naman yun. Bakit? Bakit kaya ganun nangyayari? Oh, tatanungin kita. Okay, ito. Ito 5 piso. Sa'yo na to. Yan. Bukas mo yan, bukas, wag mong gagalawin yan ha. Yan 5 pisong binigay ko ha. Wag mo muna gagalawin yan. Oh, fast forward, kinabukasan. Magkano pera mo? 5 piso. Hindi mo ginalaw eh. Gets? Di ba? So, matik yun. Ang maiiwan na cash beginning sa'yo ay yung hindi mo nilabas, which is equivalent to the cash withheld. Correct? So, good pa? So, pwede po bang sabihin that the cash beginning is always same sa cash withheld? Yes, of course, 'di ba? Kaya nga sinample ko na sa iyo. Oh, eto 5 piso. Ngayong araw Monday. Huwag mo gagalawin ngayong Monday babalikan kita bukas. Huwag mo pambibili ng candy yan. O Tuesday na, tinanong kita, magkano pa pera mo? 5 piso po. Bakit? Di mo ginalaw eh. Ganon din dito, winideld mo, di mo ginalaw. So, hindi yan lalabas sa cash. Malamang next period, may iwan yan. Maliwanag po? O yun, kaya yung iba nagtataka, bakit ang bilis nila makompute yung cash beginning? It's all about the cash withheld, correct? So, pwede mo nang picturean if you want. Meron na tayong amount ng cash na ipamimigay, the 541212, 3K, 3K, 3K. Alam na rin ho natin kung magkano cash ang meron tayo for each month na malayang mapamimigay. So ano nang gagawin natin? Magpapaambon na po tayo ng mga kaperahan. Sir, pag may amount po sa remaining layab sa February onwards, i-deduct pa rin po ba correct? Or a reason na kailangan mo siyang ibukod kahit hindi mo pa siya actual na binayad? Okay? Kasi hindi pa siya bayad eh. Ibukod mo lang. Yun nga lang, pag nag-compute kayo ng cash beginning next month, huwag niyong kalimutan na hindi lang cash withheld ang magiging part ng beginning nyo. Ano pa? Yung unpaid layab. Maliwanag. Siyempre, di mo nilabas yung pera mo dun eh. So, anong purpose ng cash withheld? Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina na maaaring may gastusin pa kayo in the future or in the next coming months. Ibukod nyo na, baka mapamigay nyo sa partners. Paglaanan nyo na, baka magalaw nyo pa. Halimbawa, magre-register ka para sa CPA board exam, 900 peso. Binigay na sa'yo ng nanay mo ngayon yung 900. Ibukod mo na kahit hindi mo pa binabayaran. I-withheld mo na. Baka mapang Tom's World mo pa eh.
'Di ba, maglaro ka pa sa Tom's World ng mga yung claw machine do'n, 'di ba, baka magalaw mo 'di ba, mapang McDonald's mo pa, mahirap na. 'Yun yung concept ng cash withheld. Hawak mo na yung pera, kahit hindi mo pa babayaran, ibukod mo na, ilayo mo na, baka mamaya magalaw mo, eh. Sir, paano po 'pag 'di po nagdi-distribute ng cash every end of month? It has to distribute cash kung installment, liquidation, and of course, na-approve naman natin na wala namang issue kahit mamigay tayo, na-restrict na natin yung any cash na magagamit or pambabayad in the future. Paano po 'pag expected liquidation expenses, guys? The expected liquidation expenses is similar to cash withheld. Okay? Cash withheld for future expenses, hindi ko lang binuo. Cash withheld, future expenses, future liquidation expense, contingency expenses, regardless of the term, by its nature, alam mong ano, hindi mo gagalawin. Maliwanag po. Okay? So, wag matakot na parang strict na dapat one word lang siya, one term lang, ha. Maraming pwedeng tawag sa kanya. Mamaya, ma-encounter mo iba-ibang tawag dyan sa cash withheld. Pwedeng cash withheld for future expense, future liquidation expense, cash withheld for contingency. Mahihinuha mo from the term itself na hindi mo gagalawin yung pera na yun. Maliwanag po. O, sabi ko sa inyo, dito tayo konting magtatagal sa problem 17 kasi nga, daming ganap kung daming buwan, di ba? Pero bumilis kasi nga, ano nyo, na-trigger ka agad kayong makita na parang nagkakataon lang ba to? O, di ba? Alam nyo agad na yung cash beginning is equivalent to the cash withheld, of course. Basta kung ano yung hindi mo ginalaw from the previous month, yun ang magiging cash beginning mo panigurado next month. Okay na? Can we now go with problem 18 pa rin, of course. Pero pamimigay na natin. Bibit-bitin ko ho ito. Ayan. Tapos, eto din. Yan. Na-anticipate din ng PowerPoint. Ito yung mga kinumpute natin kanina. Ito rin yun, ha. So, mamimigay na po tayo ng kapirahan sa bawat buwan. O, di ba? Let's start with January. Magkano cash available ng January? Wala. So, anong marireceive ni partner A? Nga nga. Partner B, nga nga ka rin. Partner C, ngumanga ka rin. Partner D, nga nga mo, lakihan mo. So, total, 0. Kaya alam mo, sagot sa number 1, 0 or none. Nakakasunod. Nakakasunod ba? Tiis lang, mga partners. Hindi laging Pasko araw-araw. So, baka ngayon wala tayong marireceive, pero eventually meron din. Ha? Item 2, magkano marireceive ni partner B o game? Magkano ba ang cash available ng February? Okay? Magkano ang cash available ng February? That's 5,280. 5,280, tama? Sino ang priority number 1? Tama ba si partner B? 5,4? First 5,4 na cash, si partner B ang makaka-receive. Eh, gawa ng 5,280 lang ang available, so yan lang munang mapamimigay natin, 5,280. Kaya sagot sa number 2, 5,280. Cash to be received by partner B. Nakakasunod. Okay pa, ha? March. Mamigay na tayo sa March. Sir, pagdating ba ng March, kasi 18,360 yung pera, pupunta na ba tayo sa priority number 2 na tig 1,2 each? Si partner BNC? Hindi po. Kasi hindi pa tapos yung priority 1. Bakit? Ang required na dapat unang ma-receive ni partner B, 5,4. Ilan pa lang natanggap niya nung February? 5,280 pa lang. Kulang pa tayo. Ng magkano? 120. So, bigay mo muna yung 120 para masatisfy na yung priority number 1. Okay? And then, let's go with priority number 2. Bigyan mo ng tig 1,2 each. Tama naman, 1,2 each. Total, 2,4. Ngayon, kaya pa ba yung priority 3? Kaya pa mabigay? Kaya pa, no? Swerte naman ng partner A, no? Panghuli pa siya, eh, pero parang as early as March, makaka-receive na siya. No? Bakit? Magkano total cash available nga ng March? 18,360. Check mo nga kung may sobra pa. May sobra pa, tama. 120 plus 24 plus 9 minus 18,360. May sobrang cash pang 6,840. Eh, sir, tapos na yung tatlong priorities. 1, 2, and 3. Anong sunod? PL ratio. Yun yung sabi natin kanina sa previous slide na pag nasatisfy na ang tatlong priorities or kung ilan mang priorities yon, once kompleto na, you go now with the P&L ratio. So, 6,840 times 40% para kay partner A. Swerte naman ni partner A. Oh, naka-receive agad ng cash ng March. Sa mga worst scenario yan, baka wala ka ma-receive eh. Partner B, 20%, 1,368. Pare-pareho silang 20% ni partners B, C, and D. So, total cash ni A, 2,736. Partner B, 5,688. Partner C, 5,568. And partner D, 4,368. Tanong ng number 3, magkano raw marireceive ni partner C? So, si partner C ang bida, 5,568. Nakakasunod pa? Nakakasunod pa, ha? Nakakasunod pa. Now, April. Magkano ang cash available ng April? 1,800. Eh, tapos na lahat ng priority. So, lahat ng susunod na buwan, PL ratio na yan. 40% ng 1,800, 720. Swerte ni partner A, ano? And then partner B, 360 each. Si B, C, and D, tagto 20%. Tanong ng number 4, marireceive ni partner D, 360. Okay, so that's item 4, 360. And item number 5, alam mo yung item number 5, masasagot na pala natin kanina pa, no? Ano tanong ng number 5? Total payment. Eh, ano bang cash available mo ng May? 2,040. O, diyan ang sagot sa number 5. 2,040. Maliwanag. Yun ang tanong, total cash payment. Pamigay mo kay A, B, C, and D, 40%, 816. 20%, tag 408. And that's it for problem number 17. Diyan tayo medyo nagtagal kasi ang daming buwan na hinihingi.
So, pwede mo nang picturean if you want. Then, pa-heart react kung okay na. I hope naging clear yun. Pero guys, yung shortcut natin, you may still want to do it kahit maraming buwan. Yun nga lang, medyo mag-iiba yung first line nyo doon. Na di bali, mako-cover naman natin din mamaya sa last problem. Sige, picture mo na. Now, what if ganito? Bago tayo magpunta sa problem 18. Kunyari, 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 ang cash available, ang cash available ng March, kunyari lang ₱1,120 pesos. Kunyari lang. Kunyari ang cash available ng March, 1,000. Sir, anong tawag doon sa second table na ginawa? Alin dito? Nasaan ba yung second? Yung first table ginawa natin, yung 5,4,1,2,1,2, yan yung ano, kung magkano ibibigay per partner based on a perfect scenario. Yung table naman ng cash beginning, yan naman yung magkano cash na mapamimigay per month. Yung panghuling cash distribution na. Okay? Now, mabalik ako sa sinabi ko bago tayo magpunta sa problem 18. Sir, paano po pag kunyari ang cash ng March ay 1,120? So magkasundo, sinong unang ibibigay? Agree ba yung first 120 muna ay para masatisfy yung priority 1? Tama ba? Kasi yun muna, syempre, hindi ka pwede tumalon ng next priority kung hindi pa kumpleto yung previous. Now, anong matitira? 1K, tama ba? Tapos ano nga yung priority 2? Tig 1-2 each si partners B and C. Tama? Tig 1-2 each. Paano yun, sir? 1K na lang yung natira ng March. Dalawa sila. Pantay yan, ha? Hindi po pwedeng mamili ka na si partner B muna, tapos si partner C muna. Hindi po pwede. So, paano mo ipamimigay yung 1K temporarily dahil kulang pa ng March? Kulang pa tayo ng pera sa March. Alam mo kung paano mo ipamimigay yung 1K? You will distribute the 1K based on the ratio of the amount of cash they would have received had there been a sufficient cash. In other words, kung sufficient sana ang cash ng March, tig 1-2 each, tama? Dahil 1K lang, ipamimigay mo ang 1K ng ratio na 1,200 is to 1,200 ratio. Maliwanag. Tapos pagdating ng next month, kung ano yung kulang, ibigay mo. Maliwanag? Nakuha ba yon? Wala po bang computation shortcut for CPP? Wala po eh. Ang shortcut lang natin dyan yung shortcut na natin. Nakaya rin gawin to. You may try ha. Kung gusto po ninyo, you can try our shortcut using this item problem 17. You will still arrive at the same answers. Maliwanag po. Yun nga lang, kailangan mo yung cash available per month ha. Iba-iba ng cash available kada buwan eh. Maliwanag po ha. So yun po ha. Kapag kulang, yung pamimigay mo yung 1K, 1-2 is to 1-2 ratio. Ha. Tapos pagdating ng April, kung may sapat ng pera, kung ilan yung kailangan pang punan sa priority 2, bigay nyo muna. Maliwanag po. O tara, problem 18 tayo. DEF partnership. O ito, pwede na tayong bumalik sa shortcut natin kasi pagigisang buwan lang naman pala to. O cash, other assets, LIAB 20. Teka, checking ko lang ha. Baka mamaya hindi naka-record. Ay, okay ko naman. Parang naka-record naman. Ayan, naka-record naman. May trust issue sa sarili. O, LIAB 20. E-loan. Huwag kabahan sa e-loan ha. Loans payable ho. DEF capital 27, 39, and 10. PL ratio 40, 40, 20. On June 4, 2009, the other assets were realized at 30,700. Okay. Thank you for sharing that. And 20,500 had to be paid to liquidate the LIAB. Teka. Baka typo error ito ha. Bakit sir? Kasi di ba yung LIAB sa balance sheet 20K lang? Bakit sabi 20,500 daw had been paid for the LIAB? Sir, magbasa ka kasi. Tapusin mo. O sige, ito na nga eh. Grabe no, kaaway ang sarili. It had to be paid to liquidate the LIAB. May unrecorded accounts payable na 500. So ito naman ang kakaiba sa problem 18. Paano pag may unrecorded na assets or LIAB? So pwedeng unrecorded ay assets or unrecorded ay LIAB. So ito naman yung ganap ng problem 18 ha. D&E were solvent. Nice. Okay yan. Maganda yan. But F is insolvent. Yan yung mga masakit eh. Kung sino pa yung insolvent, siya pa yung feeling ko magne-negative eh, no? Tapos magkano raw marireceive ng bawat partner? So latag na tayo. Maglatag na ho tayo. D, E, F. Total. O, di ba? Balik tayo sa dating gawi. Okay? Si partner D, ang capital ay 27. Si partner E, 39. Si partner F, 10K. Ang total niyan ay 76. 76. Tapos isang partner lang po yung may loan, si partner E, 4,000. Ano nga yung kino-compute natin dito? Tama ba the total interest? Nasabi ko nga kung paano yung kinompute mong interest dun sa topic natin ng retirement, yun at yun din yung formula. Tapos naalala mo ba sa problem number 10 doon, meron tayong in-adjust na assets, tama ba? Yung letter A, inventory daw, dapat i-write down ng 5K. Letter B, furnitures and fixtures must be at 65, kaya dinagdagan mong 15. Tapos letter C, yung patent, minus 15. Tapos sabi ko nga, pwede mo na lang kopyahin yung letter B, pinagluloko lang tayo kasi pabawas naman siya. Naalala pa ba yun? Last week lang yun ha. 'Di ba? So anong point ko lang dito? Kapag may mga assets na hindi na record or liab na hindi na record or gastos na hindi na record, adjust nyo rin. Maliwanag po. Maliwanag ba?
So parang partnership formation ulit. So minus 500. Layab will reduce your capital. Tama ba? So tigma magkano sila. Diyos kong liit lang naman ito. 500 times 40%, 200. Tama? Another 40%, 200, and 100. O yan na. Total interest. Yun lang. Yun lang po nadagdag sa problem 18, then tapos ka na. Okay? Okay na? Can we na compute? 26.8? 42.8? And si partner F, naku po, siya pa naman yung insolvent. Mukhang nanganganib to. Ang layo ng ano niya, no? Ang layo ng capital, 4 digits. Total interest ay 79.5. O, gumawa ng guhit, then compute the cash available. Cash beginning. Meron ba tayong cash beginning? Alam nyo nga guys, personally ha, ito ha, pag medyo mas sobrang gamay na gamay mo na yung cash available computation, you may diretso that to your calcu. O type mo 6,000 pak, proceeds from sale, hanap. 30,700 type, 30,700, di ba? Pwede mo rin siyang kahit hindi na isulat. Pero yun ay advice lang kapag medyo mas gamay mo na. Maunawaan ko pa rin naman kung kailan mo isulat. Pero habang tumatagal yan, promise, parang musika na lang yan sa tenga mo. Na kusang gumagalaw yung kamay mo kung anong gagawin. Now, layab tayo. Magkanong layab po ang babayaran? Is that 20K only? Answer no. Yung buo, pati yung unrecorded na 500. Maliwanag ba? Maliwanag. Sir, hindi ba parang doble mo siyang na-consider? Bakit? Kasi po, tingnan nyo po, sa capital, pinamigay mo yung 500. Tapos, maya-maya, magbabawas na naman tayo ng 500. Hindi po. Hindi po yung dobling epekto ha. Hindi po dobling effect. Kasi yung pag-compute natin dito ng pamimigay ng 500 sa capital is of course to recognize the expense portion of that layab account. Pero pagdating naman dito sa payment of layab, syempre babayaran mo yun eh. So lalabas na cash naman ang pinag-uusapan dito. Kaya ang cash available, 16,200. Na-compute po ba yon? Agree naman, 16,200. Now, paano pag halimbawa, sir, sa board exam? Last item na lang ako. Ito po yung number 70. Tapos sabi ng proctor, pass your papers. Tapos 10 seconds na lang ang meron ako. Pero para ma-compute ko to, medyo matagal pa. Anong gagawin ko? Di hanapin mo sa choices kung sinong saktong 16,2. Di ba, no? Sino ba saktong 16,2 dyan? Di tapos, di ba? Medyo ano pwede mong leverage yon pagka nagsosolve ka. Tapos na-compute mo 16.2, wala ka ng time. Check mo sinong pinakasaktong 16.2 dyan. But anyway, lagay mo na yung 16.2 dito. Anong gitna natin? Di ba? 63,300. O di ba mauumay ka na lang din sa partnership liquidation problems bigla. So yan, 63,300, pa-shoulder natin kay DEF, 40-40, 20. 40%, 25,320. Ganon din si partner E. Partner F, 20%, 12,660. O di ba sinasabi ko na nga ba kung sino pa yung insolvent siya pa ang nag-negative. Ano? Partner D, 1,480. Kapit ka lang, partner D. Partner E, 17,480. And partner F, 2,760 negative. Tanong, solvent ba si partner F? No. Insolvent. So, paso-shoulder natin yung 2,760 kanino? Kay partner D at E. Based on the residual PNL na 40 is to 40. So, 40 over 80, 40 over 80. Maliwanag ba? Maliwanag po. Magkano yan? Divided by 2 na lang tuloy, lumalabas, no? 40 over 80 each. Tag 1,380. So, 1,380. Okay? So, magkano marireceive ni partner D? 100. Partner E, 16,100. And partner F, 0. Kaya tama nga tayo ng theory, problem 18 delta. Kasi si delta lang naman yung saktong 16 to. Diba? As you see. Tama? So, sana ay nakuha yan. Ang salbahe ng problem, pag nagmamadali ka, mukhang automatic letter B ang sagot mo. O, di ba? Kasi pag kinompute mo, lalabas yung 1,480 agad tsaka 17,480. Tapos nagmamadali ka kasi lumitaw agad, hindi mo na alaman na si partner F pala negative. Na dapat pala mas shoulder ni DNE. Yan ang watch out sa inyo guys ha. Hindi porke na-compute mo yung 1,480 tsaka 17,480, hinto ka na sa pag-compute. Baka mamaya, i-absorb pala nila, may negative palang partner. Maliwanag po. Okay pa? Napicture na? Sir, to confirm lang po, bali kapag given po ay maraming buwan, wala na po ba kung ibang option but to use the cash priority program? Well, the cash priority program is a recommended approach since with that, nakita mo naman ang bilis mong na-compute kahit papano. Pwede ba yung shortcut natin, sir? Pwede po. At kung anong mangyayari kapag shortcut natin ang ginamit natin, mamaya, meron din tayong problem dyan. Yung pinakahuling problem na isosolve natin, 3 buwan nga lang. Mas maikse, 3 buwan lang. Ha? Gamitin natin yung shortcut natin doon. Imbes na cash priority program. Okay po? Problem 19, guys, for your own solving naman ito. Ang i-highlight ko lang sa problem 19, ito po yung naka-bracket. Hiwa-hiwalay po yung na-collect na AR, na-collect na inventory, tsaka equipment. Pag ganyan guys, pagsamahin nyo lang po.
Okay? So you may want to try problem 19 para medyo makita naman natin kung banat na banat ka na talaga sa liquidation. So bago mo tignan yung solution, ikaw muna. Yan ang assignment mo. With solution guide na rin yan sa baba ng handout. Pero longer method yata yung in-offer ng solution sa baba. So subukan mo gamit yung ating shortcut. Then let's see kung papareho tayong dalawa. Ipapaubaya ko sa ito, walang kakaiba sa problem na to. Aside from yung proceeds from sale, pinaghiwa-hiwalay. 90, 180, and 300. Maliwanag po. So pwede mo nang picturean if you want. Yan ang problem 19. Okay pa? Pakitry kung okay na ha. Okay ka pa ba dyan? Wait lang, nauuhaw ako. Pahingin tubig, cheese. Ay, sorry. Sorry, joke lang, joke lang. Ano daw? Ay, wala, joke lang yun ha. Cheese kasi yung pangalan nung boy namin dito. Eh naman, hingi lang akong tubig. Nauuhaw ako eh. Cheese pa yung tubig ha. What are the odds? Oh, cheese nga pangalan nung kasama namin dito. Mamaya daw, sige. Wala ba yung pwede ko nang kukunin agad sa'yo? Wala. Yung pwede ko wala. Okay, okay lang, okay lang. Maghihintay na lang ako. Okay. Ba't may tumatawa? Ikapangalan niya lang yun ha. Okay, o game na. Problem 20. O game. Ganun uli. Magkano marireceive ni Ray and Connie? O, Ray and Connie. Di ba updated kayo ha? In fairness sa inyo ha, despite all the busy schedule na meron kayo, updated kayo sa mga kaganapan sa paligid. Yun nga ang intention ko rin parang mag-focus na lang kayo sa pag-aaral. Ako na lang magbahatid sa inyo ng mga mainit na balita sa paligid. Anyway, o game. Assets, huwag natin basa yung assets, di na bago yan. Ray Capital, 35.5. Conip Capital, 27. Anong ratio nila sa taas? 4:6. Anong sabi? Because of the specialized nature of the non-cash asset, the liquidator anticipated that considerable time would be required to dispose. Demandraman nyo naman. Ibig sabihin, wala kaming proceeds from sale at this point. Maliwanag? Dinramahan lang tayo Pero anong proceeds? Magkano? Wala sinabi, di zero. Maliwanag po. Tapos ito malala. Wala namang proceeds, may liquidation expenses pang 2.5. Ito po, dun sa nagtatanong kanina, ano mga perfect examples ng liquidation expense, yan naman yung nasa problem 20. Advertising, rent, travel, tsaka yung etc. O in the process of liquidating the partnership, ano nangyari? May na-overlook daw tayong service expense na 1K. And partners agree to keep a 1.5 contingent fund. Determine the amount of cash that should be paid. Guys, pag nagbabasa kayo ng liquidation problems, ang advice ko sa inyo, huwag nyo isiksik sa utak nyo muna lahat. Gamitin nyo yung shortcut natin lagi. Ilatag nyo lang. O Ray, Conip, total. Para mabuo mo. Tapos capital ni Ray, 35.5. Conip, 27. Total, 62.5. Now, may drawing ba? Loans, wala. Pero ito po, meron daw na hindi na record na gastos. Diba? Natutunan mo na yan. Formation pa lang. Unrecorded na 1K. So, recognize din natin yan. 40-60 ratio. Or 4:6 ratio. So, 400 na pabawas, tsaka 600. So lahat ng makakaapekto sa total interest mo ay similar dun sa naging discussion natin ng retirement of a partner. So total interest, 35.1. Partner Connie, 26.4. Ayun, mukhang lalaban yung kanilang mga balances kasi mukhang namang walang magne-negative, no? And then 61.5 ang total. Compute the cash available. Okay? Cash beginning, 17.5. Correct? Tapos proceeds from sale, yun nga wala. Walang binanggit. Kailangan naman pilitin natin yan. Paiyakin natin. Wala raw It will require daw sufficient time to dispose. So dinramahan tayo. Zero muna. Layab. Sir, magkanong layab po babayaran namin? Is that 10K only? No, kasama yung 1K na unrecorded. Ha? So 11K. May liquidation expense? Meron ba? Yes, 2.5. Naku po, ang daming gastusin. And then, eto po, may kinip daw silang 1.5 na contingent fund. So ano yung ibig sabihin nun? Winideld nila for contingency purposes. Therefore, yan ang ating cash withheld or future expenses 1.5. Magkano ang ating cash available? O sige nga. Anong cash available natin? Tama ba ito ay 16? Hindi, 2.5. Naku po, nabati ako. Sabi ko pa naman, ang laki ng capital nila. Ay, 2.5, lagay mo na. Anong gitna? Pak, 59,000. Ay, 40-60. Nakakalungkot kasi pag may partner na nagne-negative. Hindi naman sa masyado akong attached emotionally. Pero parang sayang kasi, di ba, makatipid ka sana ng oras kung pag-compute mo, walang nag-negative, di ba, no? So, 59K times 40%, ayan, kapit lang, 23.6. 60%, sana po lower than 26 po. My goodness. So, malas naman, no? Partner Ray ay 11.5. Partner Conip, 9K negative. Buti na lang, dalawa lang sila, no? Sir, sino po mag-shoulder ng negative ni Connie? Alam ka naman, mama mo pa, isama natin, di ba? Dadalawa lang sila Si Ray lang naman yung positive.
sa kanya lang, 'di ba? Pagka ganyan guys, dadalawa lang sila, wag ka na maghanap ng ibang partners na idadamay ha. Sila lang po ang magkasama diyan, dadalawa. So yun nga, Ray 2.5, Conip 0, total 2.5. Kaya nga once ma-compute mo yung cash available, medyo may konting kumpiyansa ka sa letter B kasi siya lang yung 2.5. Yun lang, share ko lang no. Parang pwede mo siyang leverage pag nagso-solve ka ng liquidation problems na once ma-compute mo yung cash available, you can browse the choices. Sino ba rito yung sumaktong 2.5? So kung nakita mo sa letter B siya lang ang 2.5, medyo may kumpiyansa ka na mukhang ito ang tamang sagot. 'Di ba? So that's problem 20, pwede mo nang picturean. 'Di ba? Malapit na tayo matapos, makakapag-apas 03 pa nga tayo ng biglaan. Sir, pag silent po ba considered solvent? We have mentioned that earlier, pagka silent, we assume they are insolvent. Under the prudence concept, syempre, we cannot assume na lahat ng tao maraming pera. 'Di ba? Di ko kayo pwede assume na lahat tayo maraming pera. Di natin pwede assume na lahat tayo sobrang daming budget. 'Di ba? So, yun yung rationale bakit pag silent, insolvent. Sir, ano po tatawag natin sa shortcut table nyo? Pinaka-copyright nyo na po ba yan or patent? Hmm, Di ko rin alam anong pwedeng itawag. Basta tawag ko sa mga shortcuts natin, the forbidden jutsus. Kasi 'di ba, sorry mga Naruto people na nandito, 'di ba? Pag forbidden jutsu, pinagbabawal kasi forbidden nga kasi bawal, 'di ba? No? Kasi dito, ba't siya parang forbidden? Ako lang naman nagsabi pinagbabawal siya, pero hindi naman talaga. Kasi 'di ba parang inalisan ka na ng karapatan mag-isip. Naglalatag ka na lang ng naglalatag, 'di ba, no? O parang Isanami, Isanagi, parang tawag dito, Edo Tensei, o 'di ba, daming fans ng mga Naruto dito. Sorry po dun sa mga hindi Naruto fans ha, 'di ba? Sir, ito may tanong po. Sir, bakit binawas pa po yung 1K sa layab? Eh, ni-recognize na natin. Guys, 'di ba ano daw yung na-recognize? Expense. So, debit the expense 1K, credit layab 1K. Kaya po yung pinamigay nating 1K sa capital, yan po ay connected sa debit side ng journal entry na debit expense. Now, may layab pang naiwan sa credit, kaya lang namang iwan mo lang yun doon, bahala ka na creditor, ayaw na namin bayaran ka, habulin mo kami, patulpo mo kami, pabitag mo kami. So yung other credit side naman na 1K, yun naman po yung babayaran mamaya, which is debit layab, credit cash. So sana clear po yun na hindi po tayo nagdoble ng treatment. Maliwanag po, for the expense portion ng journal entry sa debit, yun yung nag-share sila sa capital. Yung layab naman na binawas, yun naman ay with respect to the payment na nagagawin natin. Maliwanag po. So that's problem 20. 'Di ba, Edo Tensei. Pero ano 'to, tawag dito, hindi ko alam kasi for sure meron namang ano niyan, marami rin nakakaalam nito. Marami pa tayong shortcuts, na makikita mo eventually, lalo sa hedging. Do'n mas maiksi, 15 seconds, pak, 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 boom, sabog. Lahat ng tanong nandun, lahat ng puwede mong ibigay na sagot. Tipong ikaw na mabibitin ba't isang item lang ang tanong, promise. Sasabihin mo, "Tanong niyo na lahat, sampuin niyo na, kasi nandito na lahat, oh." Promise 'pag nandun tayo. Pero saka mo na i-look forward yun, wala pa naman. So mag-aano pa tayo, marami pa tayong topic na pag-uusapan eventually. Okey, okey na po, problem 20. Let's try problem 21. Malapit na tayo matapos sa partnership liquidation and we still have time. Huwag kayong mag-alala. Alam ko namang kayang-kaya natin to. Anong tanong? A, B, C, capital. Capital. Yung current account, undistributed earnings, that's your profit. Loans to partnership, that's loans payable. Okay? Kasi loans to partnership daw pautang nila sa partnership. Eh di sa POB ng partnership, sabi ano daw? Loans to partnership. So si partners nagpautang sa partnership. So sa POB ng partnership, utang ito nila. Di ko kayo minumura ha. Utang nila ito. Layab nila to. Okay? So PL ratio 40-40-20. Okay? Now, anong sabi? Si A daw naka-receive ng 4K. Okay. And then magkano raw marireceive ni partners B and C? Latag, latag, latag. Di ba? Umay ka na bigla. Ano ba yan? Ganyan lang pala yung liquidation na yan. 5,000, 6,250, 2,500, total 13,750. Lalatag ka lang. Ewan ko na lang kung mamali mo pa yan, lalatag mo na lang talaga yan, di ba? Profit. Sundin po ninyo ha, kung ano yung sign na binigay. 250 credit, so padagdag. Tama? 500 debit, so 500 bawas. And another 250 dagdag. Kung paano na-compute yun, di ko rin alam eh. Basta sundin nyo na. Yan yung binigay ng problem. And then loans payable ng partnership sa partners na to, 3,750 kay A, 1,250 kay C. Ayan na, total interest. Tapos na after nito. Wala na. 'Di ba? A, 9K. Partner B, 5,750. Partner C, 4,000. Total, 18,750. Maliwanag po. Ano binigay ng problem? Si A ay naka-receive daw ng 4K. Okay. Anong gitna? 'Di ba? Anong gitna niya? Wala na, finish na para sa'yo to. Tama ba? 5,000 pabawas. Tama. Okay. Now, hinto muna ako saglit. Meron akong i-reveal sa'yo na kanina ko pa nililihim sa'yo. Ano yun, sir? Naampon mo lang ako? Hindi. I-reveal ko lang sa'yo na alam mo ba? Alam mo ba? Ano nga yun, sir? Alam mo ba? Ano nga? Alam mo ba? Ano nga? Alam mo ba? Kaaway sarili, no? Alam nyo ba na yung mga problem na na-encounter natin na kung saan ang binibigay ng problem ay yung na-receive ng partner, we call them the reconstructive approach. Familiar? APAR 01, problem number 9, DEFG, minimum, minimum. Naalala pa ba yun?
Naalala pa yon? So ito yon. Pag reconstructive, baliktad ang utak mo. Bakit? Ano ba yung constructive? The constructive is given yung cash available, mamimigay ka. Pagka ganito naman, ang binigay sa'yo ng partner ay ng problem, yung na-receive ng partner, that's reconstructive. Bakit? Di ba, bumabaliktad utak mo, sinusolve mo pabaliktad. Wala lang, share ko lang. Ayun na po yung pinagtapat ko lang. Wala lang. Okay? So, ano yung total? 5,000 divided by 40%, tama ba? That's 12,500. Then, syempre, si BNC meron din 40-20. O, magkano marireceive ni partner B? 750. Partner C, 1,500. Total, 6,250. Anong tanong? Marireceive ni BNC? Ah, wala. Finish na. Bravo. Problem 21, bravo. 750 and 1,500. Nakuha po. Cheese, nandyan na ba? Ah, wala pa. Okay. Ah, saan ka pupunta? Sa Coron? Punta ang Coron? Kailan? Ah, bukas. Okay. Nice. Ano gagawin mo doon? Outreach program? Oh, nice, nice. Sorry kaklose ko kasi 'to, itong tao na 'to, so nagpapaalam sa akin. I can't relate sir. I can't relate. Yung ibang nakaka-relate medyo tambay sa social media yan, eh. Okay? Ito lang binigay ni Cheese sa akin na tubig. Grabe, lagok lang. Oh, sige, picturean mo na muna and then let's go with problem 22. Sa problem 22 guys, pwede mo ba ako unahan konti man lang? Kahit maglatag ka lang ng mga figures, okay? Hinanap ko pa yung cheese na yan. Kumabol siya. Anyway, si Sir Kenyo kung umiinom, nagpapakita ako hindi. Kasi ang pangit ko uminom. O di ba sa sobrang pangit, tumapon pa? Oh, ay nako. Okay na po, cheese, okay na. Inumin mo na rin. Oh, isang baso lang tayo, ikaw naman. Hindi man tayo iba sa isa't isa. Anyway, let's go. Saan po na ulit nakuha yung 12,500? We divided the 5K by 40% kasi di ba share to ni partner A. So, para makuha yung total, maliwanag. Yon, nice. Now, let's go with problem 22. 22? Oh, yan, 22. Ang sasagutin na lang natin ay 22, 23, 24, 25. Apat na problems na lang po. Ha? Apat na problems. So, the balance sheet of Duro, Kemp, and Root are as follows. Cash, other assets, loan to Root. Ano daw? Agree ka ba yung loan to Root, receivable? Receivable natin kay Root. Accounts payable, notes payable, 75 and 50. Utang ito sa creditors. Loan from Kemp, tama ba? That's loans payable of the partnership. Duro, Kemp, Root Capital. The partnership decided to liquidate as soon as possible. Lahat daw ng cash on hand na pamigay except daw saan? Sa 5K na contingency balance. So itong problem na to, gusto niyang ipagbigay alam sa'yo na binigay nila lahat ng cash except sa 5K. So this is apparently the cash withheld. Binukod lang nila 5K. In the first month of realization, partnership pays liquidation expense of 2,500. Aba, may actual liquidation pala tayo na expense 2,500. And Kuya Kemp receives 30K. Anong tanong? Cash proceeds. So, okay, cash proceeds. So, latag natin, guys. Ewan ko, ako na lang ata na-amaze. Duro, Kemp, and Root. Total. Duro. Okay lang ba si Duro? Magkano capital? 85? Okay. Total interest niya, 85. Si Kuya Kemp, okay lang shortcutin na natin. Hindi na bago sa paningin mo to eh. Hindi ko na ililista isa-isa. Sanay ka na eh. Yung 85 na capital ni Kemp, dagdag mo na yung 5K na loans payable. Okay lang. So, magkano to? 90. Tama? 90. And then, si Root ay 50. Pero may receivable ang partnership sa kanyang 10K. So, si Root ay 40. Tama ba? 40. Checking lang ha. Sinortcut ko na kasi hindi na bago sa'yo. Parang unti-unti kitang binibuild up eh. So, bumibilis na tayo ng konti. So, hindi ko na pinakita yung breakdown ng total interest. Yun lang naman po. Total ay 215. Now, ano ang binigay ng problem? Hindi na available yung cash available, no? So, unavailable siya ngayon. Pero ang binigay po, yung na-receive ni Kuya Kem, tama ba? Magkano 30? Ano nga ulit ang tawag sa ganitong problem? We call them the reconstructive approach. Yan. So ano yung gitna? Ano yung gitna? Negative 60. Tama? So ngayon, yung negative 60K na yan, tama ba ako yan ay share lang ni Kemp sa liquidation loss? Can you help me compute? Ano ang total liquidation loss nito? Paano nga compute yung sir? Edi 60K divided by 30% ratio of Kemp. Magkano ang liquidation loss lumalabas? 200K. O di 200K. Pamigay mo rin po kay Duro and Root. Pamigay mo rin. Si Duro ay, malaki Kay Duro 50%, so minus 100. Si Root ay 20%, negative 40. So Duro is negative 15, Kemp is 30, and Root 0, total 15. Maliwanag. Oh, may nag-negative si Duro. So dadagdagan ko plus 15 na. Tanong, ano po gagawin sa 15K guys? Sige nga, sa negative 15 ni Duro. Anong gagawin natin?
Pa-shoulder? Palagay mo, pa-shoulder natin. Kanino? Kanino lang natin pa-shoulder? Walang sinabi kung solvent or insolvent. Therefore, anong sabi nga natin? Pagka silent, insolvent. Ha? Absorb ni Kemp? Oh, good response yon ha. Sabi absorb daw ni Kemp. Absorb daw ni Kemp. Tool. Bakit may pusher dyan, ha? Sir, absorb ni Kemp. So kung iso-shoulder to ni Kemp, mababawasan siya ng 15. So ano na lang cash receive niya? 15. O di congrats, bagong author ka na. Sana revise mo na rin yung quotes nung handout, di ba? Hindi pa pwedeng ma-revise natin ang given pag reconstructive. Maliwanag? Naalala pa ba yon? Pag reconstructive, hindi mo pwedeng i-revise ang given. So ano po ang solusyon ko rito sa 15 na to? Itulak mo. Itulak mo. Kaya naman si Duro, 0, Kemp, 30, Root, 0, total, 30K. Maliwanag po. Again na, sir, bakit ganun? Napakarami na pala nating na-encounter na reconstructive kanina, ba't di tayo nagtutulak doon? Sagot, lahat yun nag-positive, yung ibang partners. Ngayon lang po tayo nag-encounter ng may nag-negative. Nakukuha ba? Lahat ng problems na na-encounter mo mula umpisa na liquidation hanggang ngayon, lahat yon nag-positive. Except sa problem na to ngayon lang po. Kaya ngayon ko lang ipapakilala sa iyo ulit at ipapaalala yung reconstructive approach, tulak mo. Kasi hindi pwedeng ma-revise mo yung sinabi ng problem na given na 30K. Maliwanag po. Maliwanag ba? Maliwanag. Eh sir, yung problem 14, negative yung partner si doon na deficit siya. Special yon. In-specify kasi ng problem na negative siya. Pero other than that problem, lahat, puro nag-positive lahat ng other partners. Maliwanag? O, compute natin. Cash available, 60K ang beginning. Proceeds from sale, yan nga ang hanap eh. Layab, ilan ang layab natin? Accounts payable and notes payable, 75 and 50. 1 to, wala naman palang layab na actual na binayaran pero may remaining unpaid, yung 125. Okay? Bali sir, nag-additional investment po ba si Duro? No. Hindi siya nag-additional investment. Mamaya, papakitaan kita kung bakit hindi talaga siya nag-additional investment. Sagutin lang muna natin yung tanong. Tapos, liquidation expenses, actual, last sentence, 25. Contingency or cash withheld for future expense, 5K. And then yung cash available, ayon sa problem na solve natin, 30. Pa-help ako, squeeze mo, akyat, baba, gitna, pak, pak, pak. Ano ang proceeds from sale? Anong sagot? Correct, 102,500. That's our answer for problem 22. Delta. Again ha, yung reconstructive approach, yan yung may binigay ng na-receive ng partner at ang pinapakompute sa atin, pabaliktad na paraan. Kasi ang constructive approach, given yung available cash or na-compute mo outright ng normal na paraan, tapos ang tinatanong sa'yo yung marireceive ng bawat partners. So para maganda, let's try the constructive approach. Sige, para ma-prove ko rin na hindi po nag-additional investment si Duro dyan. Kunyari ang cash available given sa problem 30K. Latag ko yung Duro, Kemp, Root, total. So dapat pumareho to ha. Kamukhang kamukha no, ng partnership operation na ginawa natin. So Duro, total interest 85, Kemp 90, Root 40, total 215. Cash available 30. O magkano gitna ngayon? Sir, bakit hindi po pwedeng i-breakdown yung 200K? Ito na po ang revelation. Ano ang gitna mo? Anong gitna mo? Okay? Ang gitna mo ay 185. Ibig sabihin, ang tunay mong loss ay 185K at hindi po 200,000. Maliwanag. Kaya hindi mo magamit yung 200 na bibiyakin mo lang. 'Di ba? So, I need your help. Ano ang 50% ng 185? Pabawas na 92.5. Tama ba? And then si Kem, 30%, pabawas na 55,500. And si Root, 37K. Balance ni Duro, negative 7.5. Si Kem ay 34.5. Alo sir, nire-revise mo rin yung given ha. Tapos si Root, 3K. O sir, kulang po si Duro, negative. Dagdagan mo ng 7.5. Diyan ka magpa-shoulder or magpa-absorb. Familiar? Reconstructive, tulak, constructive, passing hot mo. Naalala pa ba yon? Pa-shoulder mo po ng 3:2 ratio. Nako ha. Ano ang 3/5 ng 7.5? Pabawas na 4.5. 2/5 ng 7.5, pabawas na 3K. So total 0, 30, 0. O di ba? Yun po yung reason bakit sinabi ko na itulak mo yung kay Duro na 15. Kasi na OA pala tayo sa pag-gross up. So moral lesson po, pagka reconstructive yung given ng problem, make it sure na walang nag-negative na other partners. Pag may nag-negative, itulak ho ninyo. Maliwanag? And from the past problems that we have, from problem 12, ngayon lang po, may partner na nag-negative. Magkaliwanagan po tayo, okay? So hindi po siya additional investment. Oh, we proved that. So baka ma-encounter mo rin to summer pag nagpa-practice ka. Ayan, guide lang po. So that's it for problem 22. Oh, konti na lang, patapos na tayo. Tatlo na lang. So pwede mo nang picturean if you want. That's it for problem 22.
Available lang po ba yan kasi walang na-receive yung ibang partners? You will only do that if may nag-negative pong partner after mo mag-gross up. Maliwanag, di ba? Ginawa natin dito sa reconstructive, 60K yung gitna ni Kemp kasi 30K yung na-receive. Pag gross up mo tapos kinompute mo yung ibang partners may nag-negative, dun ka magtutulak. Pilitin mo siyang mag-zero. Maliwanag. And we prove it bakit. Based on the constructive approach, tama nga na 30K ang cash available. Maliwanag. Again sa lahat ng problems na dinaanan mo mula kanina, walang nag-negative doon na other partners na mga reconstructive. Except for problem 14. Kasi yung problem 14 is explicit sinabi ng problem na negative for si partner C ha. Share ko lang, baka yun ang biglang tanong mo eh. So sa problem 14, sinabi mismo kasi ng problem na mag-negative si partner C. Okay? Anong sabi? Ano po tatandaan if constructive ba yung problem or constructive? Pag reconstructive, given yung na-receive ng partners. At ang pinako-compute sa'yo, pabaliktad na paraan. Pag constructive naman po, given yung cash available or kinompute mo ng normal and straightforward yung pag-distribute mo ng cash. Tawag sa normal na paraan is constructive. Pag medyo pinabaliktad ang utak mo, reconstructive ang tawag doon. Maliwanag po. Maliwanag. O ito, para matapos na tayo. And then kung may mga ibang concerns or questions that I might not able to address or natabunan, feel free to message me anytime or mention in the comment section, 'di ba? Pa-send na rin ng GCash, de joke lang. Okay lang 'yan, chat niyo lang ako din. We'll try to respond as we can. Okay? O PQR capital, wala. Ang iksi pa lang ng problem, natititigan mo pa lang, wala na, parang ang dali na sa'yo. PQNR, PL ratio, 4:4:2. Liquidation expenses were expected to be 4K. All partners were solvent. What would be the minimum amount for which the non-cash assets must have been sold in order for partner Q to receive some cash from liquidation? Medyo kakaiba tong problem na to ha. So ilatag muna natin para medyo makita natin. P, QR, partner P, 35, partner Q, 25, partner R, 50, total 110. Gawa ka ng guhit. Ano daw tanong? Magkano raw dapat mabenta ang non-cash asset para si partner Q may ma-receive na kahit papanong pera? Huwag kayong kabahan pag ganito ang tanong ha. Huwag kayong kabahan pag ganito ang tanong. Ganito ang strategy pag tinatanong ka ng mga ganyan. Ganito gawin natin. Diba yung column na to, yung bawat column ng partners, yung ilalim, yung nare-receive nilang cash, tama? Ang gawin natin, set, let's set ha, na partner Q, ang bida natin, gawin natin 0. Sir, bakit? Kasi kung ano mako-compute nating proceeds, kung ano mang amount higher than that, yun may marireceive siya. I don't know kung medyo clear sa'yo yun ha. You set him at 0. Okay? Pag sinet mo siya at 0, kung ano yung magiging proceeds from sale na mako-compute natin pabalik, yun yung time na wala muna siyang marireceive. So any amount in excess of that, meron na siyang marireceive. I don't know kung nagme-make sense pero pasuyo na lang muna ako nung gitna para ma-visualize mo. Anong gitna nito? Tama ba? Negative 25. Then pa-compute nung total. Aha. Kanong total nito? 25,000 divided by 40%. Tama ba? This is 62.5. Tama? Tama? 62.5. Okay? And then ang cash available natin ay 47.5. So cash available 47.5. Cash beginning 45K given sa problem. Proceeds from sale yan ho ang hinahanap. Layab, meron daw tayong binayarang layab, 85K nasa balance sheet. Liquidation expenses expected 4K. Magkano ang proceeds from sale? Magkano? Tama ba it's giving 91.5. Tama? Question, yan na ba ang complete answer? Answer, hindi pa. Why? Kasi lumalabas at 91,500 na proceeds from sale, ang cash available mo ay 47,500 pa lamang na kung saan si partner Q wala pang marireceive. So therefore, para complete ang sagot mo, ang dapat mong isagot, any amount in excess of 91.5 yon may marireceive na siya. Naku ha, kung bakit ko sinet at 0 si partner Q, gumawa ako ng minimum amount niya. 0 ka muna. Kung ano makocompute naming proceeds from sale, 91.5, yan yung time na wala ka pa marireceive. Di ang sagot, complete answer, any amount more than 91.5 yan, may marireceive ka na. 91.501 mo mabenta ang 91.501 mo mabenta ang non-cash asset, may marireceive ka, sentabo lang siguro. Nako ha. So that's it for problem problem 22. 23 pala. Dalawa na lang guys, dalawa na lang. Okay? So ganun ang gawin nyo guys ha, pag pinapahanap sa inyo magkano marireceive niya, magkano dapat mabenta yung ganito para may ma-receive, set at 0. Then kung ano mako-compute mo, yun yung time na wala pa siya marireceive. So at 91.5, cash available is 47.5. At that point, wala siyang na-receive. So para kompleto ang sagot mo, any amount in excess of 91.5. So Charlie, that time meron na siyang marireceive. Maliwanag po. Okay pa? Okay na po? Can we now go with problem 20
24. O, last two problems tayo. Napicturean na ha. O, problem 24. Balance sheet for 3 ni that 2:1:1 ratio. Cash 6K, other assets 29,750, Layab 10K, 3 ni that capital Diyos ko basic. On the first installment liquidation, certain assets are sold for 16 proceeds. Liquidation expense of 500 are paid. And additional liquidation expense are anticipated. Aba, may sinabi sa atin yung problem na liquidation expense na anticipated pero hindi pa sinabi sa atin yung amount, pinagdamot pa. Layab are paid, amount to 27. Guys, magkano tuloy lumalabas ang unpaid layab natin kung 27 lang ho ang binayaran natin? Magkano ba utang mo? 10K, di ba? So 10K minus 27, tama ba 7.3 ang unpaid pa? Anyway, unpaid man eh, ibubukod natin yan. Maliwanag, tama no, 7.3. And sufficient cash is retained to ensure payment to creditors before making payment. On the first payment, 3 receives 3,125. O ito na naman, kwento na naman ng reconstructive o latag. 3 ni dad. Total, 3, 11, 7,750, 7K, 25,750. Ano given? Yung na-receive ni partner 3. O magkano to? Tama ba? Ang gitna ay 7,875. Tama. And then, anong total? 7,875 over 2 over 4, right? 2 over 4, tama? 7,875 divided by 2 over 4 or divided by 50%. That's 2 over 4. Ang total loss ay 15,750. Tama ba? And pamigay mo rin kaya ni and dad. Oh, yan. Pag 1 over 4, may butal, okay lang yan. So ito guys, positive silang lahat, so walang tulak-tulak na mangyayari. Sagot sa number 1, bravo. 10,000. Nakuha po. Nakuha? Okay naman? Huy, okay pa ha. Konti na lang, matatapos na tayo. Okay? Okay, good. O problem, item 2, cash available. Do we have cash beginning? Yes. Proceeds from sale, meron din. Layab, lista na natin. Cash available mo is 10K ayon sa item 1. Cash beginning, we have 6K. Proceeds from sale, that's 16. Layab actual guys, magkano lang po yung actual layab na binayaran? 27. Remaining unpaid layab, 7.3 kasi hindi pa bayad yung other 7.3. Actual liquidation expense, 500. Ano tinatanong? Yung cash withheld. Pasuyo ako, magkano yung cash withheld? Magkano yung cash withheld? Tama ba ang cash withheld natin ay 1.5? Tama ba? Andyan ka pa. Laban lang ha, matatapos na tayo. Ang tanong, yan na ba ang tamang sagot? Hindi. O yung taray nun, no? Parang ano, parang linyahan sa palabas sa TV. Ay, yung pelikula, di ba? Pang Father's Day, di ba? Alam niyo yun, di ba? Hindi, di ba? Alam niyo ba yun? Di ba? Si Ding Dong Dayag, ay Ding Dong Dantes, di ba? Yung sabi niya doon, why are you taking it against me na may narating ako sa buhay? Why? Is it my fault? Na unlike you and Kuya, I chose to stay and study? Is it my fault that I work hard para sa kung anong meron ako? Is it my fault that I had all the means to help you? Do you even know what I went through? What I had to give up just to help you? Hindi. O yun, hindi. Hindi, dahil wala namang isa sa inyo nagtanong sa akin kung okay ako. Ikaw, kuya, kung kailangan mo umalis para tuparin yung pangarap mo sa pagsasayaw, wala ka namang narinig sa akin kahit anong reklamo nung kailangan ko saluhin yung responsibilidad mo sa tindahan. Yung mga pangarap ko, sinantabi ko muna. Sige, walang problema. Dahil walang maiiwan sa tindahan na yun eh. Parang wala kang itatay. I just wanted to be a good son. I just wanted to be a good brother. To the point that I could not even be a father to my own son. Pero nung dumating ka, o pa rin na magaling. Pero okay lang yun dahil desisyon ko rin naman nung umalis sa tindahan na yun eh. Alam mo kung bakit? Dahil pinakiusapan ako ni tatay na kailangan mong tindahan kasi ikaw may pamilya. Na mas kailangan mong tindahan kasi ikaw kuya, may asawa at anak. Ikaw may pamilya. Ako, wala. Kaya kayo. Kayo lang naman ang meron ako eh. Kayo lang ang pamilya ko. But why is it that you always make me feel like I'm the enemy? Not a brother, not a family. O di ba? Ding Dong Dante, Seven Sundays. Di ba? Panis. O, pak. O, anong masasabi ng Sir Kane yung nag-acting dyan, ha? Di ba? Usong-uso yun, di ba? Meron pa yung linyang, sige, lumayas ka. Bitbitin mo mga damit mo. Pero sana maisip mo sa bawat alak na ininom mo at sigarilyo, hinihitip mo ilang pagkain ng tinis kung wag kainin, may padala lang sa inyo. Vilma Santos, anak, di ba? Ano pa? Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako and that's all I ever was to you, Ned. Your best friend. Takbuhan mo kapag may problema ka. Taga-sunod, taga-bigay ng advice, taga-enroll, taga-gawa ng assignment, taga-pagpatawa mo kung nalulungkot ka, taga-tanggap ng kahit na ano. And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend. Dahil kahit kailan hindi mo naman ako makikita eh. Kahit kailan hindi mo ako kayang mahalin. Mahigit pa
lumabas sa isang kaibigan, "O 'di ba labs okey lang labs kita, Jolina Magdangal." "Oh, 'di ba, ma, I'm sorry ma. Nung nagkaroon kasi ng crisis sa Spain, isa ako sa nawalan ng trabaho, 4 sisters and a wedding." 'Di ba? Meron pa, "Wah!" 'Di ba? Post na yung, "Wah!" 'Di ba? Chris Aquino, Feng Shui, oh, 'di ba? Feeling ko nga 'pag sa board exam ganyan yung mga tanong mapapasa niyo, eh, 'di ba? Star for all season. Sino star for all? Oh, 'di ba, Vilma Santos, 'di ba? Kayang-kaya niyo dito lang sa Pilipinas lahat ng personalidad mayroong pangalan sa kanila, 'di ba? Asia's Songbird, oh, Regine Velasquez, Asia's Queen of Soul, Jaya, King of Pop. Hindi pala Pinoy yun, no. Huwag na natin baka dalawin tayo. Ano pa? 'Di ba ang daming tawag? Asia's Nightingale, Lani Misalucha, The Broadway Princess, Lea Salonga, si Coach Bamboo the Coach, Kawam Kawayan, 'di ba? 'Di ba? Lahat may tawag. Superstar, sino bang superstar? Hindi si Raisa May Dizon po, okey, hindi po si Raisa May Dizon, si ano po, si Nora Honor po ang ating, ah, superstar. 'Di ba lahat may star, megastar, Sharon Cuneta, Diamond Star, Maricel Soriano, 'no? Lahat may tawag, eh, in fairness, So yun po, yan po yung mga piyesang pinapakita ko kay Attorney James Domingo. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako matanggap sa Star Magic. Sabi ko, I can act like Ding Dong Dantes. I have an underrated acting. I don't need to shout like Lola Pascal. Di ko kailangang sumigaw. Ganun lang. 'Di ba? Anyway, ba't ba tayo napunta doon? Kasi ito na ba ang sagot? Hindi. O yan, sagot natin sa item 2. Ano ba tinatanong? Cash withheld and unpaid layab, that's 1.5 plus 7.3 delta 8.8. O, di ba? Ay, ako. Kung paano ko na-memorize yun, piyesa ko kasi yun. Kay Attorney James, promise. Ako'y nag-audition sa kanya. Ay, ayaw niya ata ko i-handle. Mahirap daw. Okay na? O, problem 24 yan. Okay ka pa ba? Hmm. Hinga-hinga saglit, sige. I don't think makakapag 0-3 tayo pero for sure on week 4, 0-3 and 0-4 yan kasi the 0-3 will only consume 1.5 hour of our session. So makakapag-construction contract na tayo niyan ng week 4, ha. Makakapag-construction contracts na tayo niyan for sure. So be ready of 0-3 and 0-4. Ito na po. Ito na yung mga panahon na 2 handout per meeting, ha. So heads up lang, hindi na siya yung kagaya ngayon na 1 handout, 1 day, hindi na po. Kasi ito talaga mahaba yung partnership. Pero yung mga susunod, kaya na maiksi na lang yon, ha. So heads up po, week 4 natin, FR 03 and 04, ha. So tapusin na natin, problem 25 na picturean na. Okay? Let's see, kung makapag-introduce ba ako, pero parang malabo na, eh. Pero let's see, ha. Kung konting minuto na lang ibibigay ko na yun sa inyo, ha. Let's go with problem 25. Eto, yung problem 25, 3 buwan. Pagbibigyan kita, shortcut natin ang gagamitin natin at anong magiging epekto pag shortcut natin yung ginamit natin, ha. Let's read. Cash, AR, inventory, PPE, ICO loan and Clinton loan. Huwag kabahan, receivable, tama ba? Nasa hanay ng mga assets. Cheese peng yung tubig. Hirapan ako sa acting ko, eh. Ay, dali na. Ayaw niya na. Alis na raw siya. Okay, ingat. Accounts payable 8.5. ICO capital 33.5. Barney capital 22.5. Clinton capital 15. 750, ha. Cash is distributed to the partners at end of each month. Ito daw yung mga transactions. Katuwaan lang, katuwaan lang. Sir, di ba katuwaan ginagawa? Hindi naman. Katuwaan lang, yung July, ang nakolek daw natin sa AR ay 8,250. Can you help me determine lugi ba tayo o panalo sa usapang AR na nakolekta? Magkano ba AR natin? Book value is 11. Tama ba malungkot tayo? Kano lungkot natin? 8,250 versus 11, 2,750. Tama ba? Lugi tayo, no? Yung inventory rin, magkano ang book value? 7,000, tama ba? Pero nabenta natin ng 5K lang. So lugi na naman tayo by what amount? Tama ba? 2,000. 2,000, no? 2,000. Wala lang, gusto ko lang i-compute kayo naman. Maiba lang tayo, 'di ba? Kasi para medyo humirap naman konti, eh, gamay na magamay mo na, eh. Tapos yung liquidation expense na 500, loss din 'yan, tama, no? O siya, dami kong drama. O tara na, ilatag na natin cash available, compute tayo. Cash available for each month. Can you help me anong cash beginning? Ayun, nasa problem naman pala. 3K. Now, for the sale of non-cash asset, can you confirm dahil ang nabenta natin ng July ay 8,250 tsaka 5K na receivable and inventory respectively, can we just combine them as 2? Ganun lang po, ha, pagka pahiwa-hiwalay yung mga proceeds from sale for each month. Pagsamahin mo lang. That's 13,250. Naku nga, saan galing ang 13,250, ha? 8,250 plus 5K. Maliwanag po. Dito talaga sa Resa, ma-realize mo, very ano, no, out of nowhere, biglang ganap na mangyayari. Biglang may nag-acting, kagulat. Ako rin nagulat, no? So 13,250, layab paid. Walang sinabing layab na bayad. But can we just make an agreement, guys? Tayo lang naman din nandito. Tayo lang din naman magsosolve nito. Can we just withhold the layab for the month of July? Hindi kasi sinabi kailan binayaran. But anyway, di ba, whether unpaid or not, anong na-observe, binabawas naman natin. So, bawas na natin na 8.5. Tapos, actual liquidation expense, 500. So, wala na muna unpaid layab. Cash withheld, meron, 4,000.
So cash available 3,250. Oh, anong cash beginning ng August? Nang hindi nagka-calcu. Maning-mani oh. Niyayabangan ako, grabe oo. Oo, 4,000, 4,000 iba rin talaga 'no. So ito po yung mga legit na nangyari ng July just for appreciation, nangyaring totoo ang 3K na beginning, pati yung proceeds, pati yung layab, pati liquidation expense. Yung unpaid layab, cash withheld, hindi yan legit. Yung cash available, ipamimigay natin yan. So minus 350, siyang tunay 4K nga. Tapos anong proceeds from sale ng August? Kadamot, wala, zero. Tapos layab paid, wala na. Actual liquidation expense, meron pa rin, 750. Unpaid layab, wala. Cash withheld, meron pa rin, minus 1,250. Cash available, 2K. Magkano beginning cash ng September? Di ba? Hindi ko pa tinatanong, nasagot na nilang 1,250. Bakit? 4K minus 750 minus 2K, 1,250. Malamang, hindi mo ginalaw eh. Hindi mo ginalaw yung pera na yan ngayon. So bukas, pagising mo, nasa iyo pa rin yung pera na yun. Yun ang sisimula, yun ang pera mo sa simula ng araw mo bukas. 'Di ba no? Logic, tama naman. So 1,250, non-cash asset ng September. Ayan, buti naman may mabenta tayo ng September. Tama ba? 37.5. Tapos wala namang layab. Liquidation expense paid, 500. Wala na rin pong cash withheld. Sir, bakit? Ayawan na eh. Tapos na. Last month na ng liquidation. Tama po. So kung gusto mong i-check ano ang cash beginning ng October, that's 1,250 plus 37.5 minus 500 minus 38,250. Di zero na yun. Yan nilagyan ko na rin ng arrow. Yung kay Julie na Magdangal, parang ginawa rin pala yun ni Kulot no, sa Showtime. Naalala ko lang biglang. Galing niya rin doon, no? Galing niya doon. So yan po, yung cash available, pwede mo nang picturean if you want. Then, gamitin natin yung shortcut natin para makita mo naman kung kaya ba ng hindi mag-cash priority program. Kasi di ba ba kanina sa problem 17, we did the cash priority program, tapos pinaubaya ko sa iyo yung paggamit ng shortcut. Ngayon naman, sa iyo naman ang cash priority program dito, ako naman gagamit ng shortcut natin. At para makita mo anong magiging epekto pag ginamit yung shortcut ng maraming buwan. Na-picture na po, I'll give you enough time, tapos tawid tayo sa next slide para ipamigay ang kaperahan na to. So, pa-heart 3 akong okay na ha. I hope after this, since mako-close na natin si partnership, I hope after the formation, operation, dissolution, and liquidation, bagamat medyo nagtagal tayong konti, I hope medyo nakuha mo yung yung concepts na gusto natin ma-appreciate mo. Then after niyan, wala na, mabilisan na yung mga susunod na handouts. Mas mahaba pa yung quotes kaysa dun sa mismong handouts, no? So kapag ka nai-stress, pili lang kayo ng quotes diyan. That will be your quotes of the day. Guys, tignan sa kanan ha. Lagi akong ganoon. Kapag ka may in-next slide ako, expect mo, bibit-biting ko yon. Sayang naman, kinumpute natin. Tapos tatanong-tanungin ko lang kayo, ano nga uli yung July, ano yung August? So, binit-bit ko po. Can we now start July? Total interest tayo. Aiko, Barney, Clinton. So, si Aiko, okay lang ba yung mga total interest nila, guys? Can I just do it? Diretso na. Hindi na natin lagyan ng breakdown na medyo kaya mo na to eh. Si Aiko, tama ba ang capital ay 33.5? Pero may loans receivable na 6K sa kanya, so minus. Take note, pag loans receivable sa partner, minus so magiging 27.5. Si Barney naman, 22.5. Parang wala namang ganap kay Barney, no? Wala siyang loans payable, receivable. Okay, then si Clinton, 15,750 minus 3,750, so that's 12K. Total, 62. So mamaya mo na picturean, mamaya mo na rin sabayan. Pwede mo na lang to picturean pag kumpleto na. So pakita ko lang na yung cash available natin ng July, tama, 3,250 base sa compute natin. So ganyan lang, pagka yung shortcut natin ang gagamitin natin, abangan mo lang yung cash available bawat buwan. Maliwanag? So anong gitna? Ang gitna natin ay 58,750. Pamigay mo lang ng 50, 30, 20. 50% ng 58,750, that's 29,375. 30% is 17,625. And 20%, 11,750. Buena mano, Aiko, negative 1,875. Tama ba? Si Barney, ayan, medyo lamang, 4,875. By the way, ang tinatanong pala ng problem, magkano raw marireceive ni Barney? July, August, September. So si Barney ang bida natin. Sana nakaka-I love you love me itong problem na to ha. So si Clinton naman, positive 250. Sir, sino po mag-absorb? Sino po mag-absorb? Walang iba kundi sasaluhin nila Barney and Clinton. Yung capital ni Aiko na negative. Anong ratio? 3:2. Kasi bakit sir? Positive sila Barney and Clinton pareho eh. So shoulder nila yan. So 3/5, 2/5 please. 3/5 ng 1,875 is 1,125. 2/5 ng 1,875, 750. Tama ba? Yes, inassume na lang muna nating paid yung layab ng July kasi walang sinabi. Pero nga 'di ba, ang point natin is whether bayad naman or hindi, binabawas din naman natin. So siguro let's conclude na lang na July para safe, 'di ba? Pero anyway, magiging pareho pa rin naman ng computation mo dito kahit saang buwan mo ilagay yung layab paid, ha? Kasi binubukod at binubukod mo lang din. Game. Anong napansin po? Si Aiko zero na. Si Barney 3,750. Pero si Clinton medyo sumabit konti, no? Yung positive niya ho kasi 250 lang. Ang negative niya
750. So, isipin mo yun, ikaw na nga tumulong, ikaw pang sumablay, 'di ba? So, minus 500. Ikaw naman ngayon ang may problema. Eh guys, walang sinabi kung solvent or not ha. Kaya sabi nga natin, pagka silent, pag wala ka nang makapitan, wala ka nang malapitan, kapit ka lang sa insolvency. Maliwanag. So, minus 500, dagdagan mo naman si Clinton. Sir, sino pong mag-share sa negative ni Clinton? Ito nga yung moral lesson lagi na dinadaanan natin mula pa kanina. Kapag binigyan mo rin si Aiko and Barney, pag sinali mo si Aiko, di negative na naman siya. Tapos ano, pagtutulungan na naman ni Barney and Clinton. Tapos ano, si Clinton naman na magne-negative. Tapos ano, paghahatian ni Aiko and Barney. Tapos ano, si Aiko naman magne-negative. Tapos ano, paghahatian ni Barney and Clinton. Di ba? Hindi ka na natapos doon. Kaya ang shoulder lang po ng 500, si Barney na lang, ha? Nakukuha naman kung bakit si Barney na lang. Kasi otherwise, talagang hindi ka matatapos niyan. Marirealize mo ang haba na ng papel na nauubos mo, hindi nawawala yung negative. Sagot, dapat, wag mo nang bigyan yung tinulungan nyo na nga eh. Maliwanag. O di July, sagot natin sa na-receive ni Barney, 3,250. So, ang bongga ha, kanya lahat ha. Ayos ha, 3,250 kanya lahat. Okay pa? Okay pa? Can I proceed with August? Tas isang picture ka na lang para pati September. Panoorin mo na lang. Can we now go with August? Now, saan na yung August? Aiko, Barney, Clinton, total. Ito yung total interest natin, 27.5, 22.5, 12K, and 62. Guys, can we use the same total interest for August? For yung July na to na 27.5, 22.5, and 12K, can we still use that for August? Sagot, hindi na. Why? May mga nangyari na po nung July eh. Kaya yung capital ng August, hindi na po ganyan. Ano po yung mga nangyari ng July? Balikan natin yung July na buwan ha. Naalala mo, nag-loss tayo sa AR na 2,750, tsaka 2K sa inventory. Tapos sama mo na rin yung liquidation expense na 500. Isa yan sa nagpabawas ng capital nila from July. Maliwanag. So, anong ginagawa natin? Pag gagamitin pala ang shortcut natin ng maraming buwan, coming next month, hindi mo na pwedeng gamiting reference yung first line mo galing sa last month. Why? Kasi pagsapit ng August, may mga nangyari na po sa capital nila during July na month. Maliwanag po. Maliwanag ba? So, we can no longer use the 27.5, 22.5, and 12K. So, anong gagawin? I-consider natin yung mga legit na nangyari from July. Magkano yung loss on liquidation? Tama ba 2,750 plus 2K plus 500? Magkano yun? Yun yung loss natin na actual, no? So, liquidation loss, 2,750, 2K, and 500. Tama ba? That's 5,250. Pa-confirm nga, 5,250. O yan, nabawasan niya ng capital nila. Maliwanag. So, 50% ng 5,250, 2,625. 30%, 1,575. 20%, 1,050. Now, ano pa po yung nakaapekto sa capitals ng mga partners during July? Hindi masyadong pansin to pero sana maalala mo. Okay? At kahit wala ka na, nangangarap at umasa pa rin ako muling makita ka at makasama ka sa araw na to. Ano to? Yung payment. Ano daw? Biglang may lyrics, no? Payment. Sinong binayaran natin nung July? Si Barney, 3,250. O yan, total interest August. Nakukuha na. Nakukuha yung pinapoint ko for our shortcut na hindi mo pwedeng gamitin yung July kasi August na. Diyos ko naman, Diyos ko, August na, di ba? So, hindi mo na yan pwedeng gamitin. So, 27.5 minus 2,625, 24,875, 17,675, then 1,950, and then 53,500. Maliwanag po. Maliwanag, okay pa? So far, okay pa naman. Saan pulit na ko yung 5,250? Ayun nga yung pinaka-complete ko sa inyo kanina. Sabi ko yung 2,750 na loss on AR, loss on inventory na 2K, tsaka yung liquidation expense na 500. Yan yung mga yan yung mga nagpabawas sa capital nila last month. Pati na rin yung payment kay Barney, ha? So yun nga, ang advice. Pag gagamitin mo yung shortcut natin ng maraming buwan, be wary of the first line. Kasi hindi na same sa first line ng month of July ang magiging first line mo pagdating ng August. Bakit? Eh may mga nangyari na from the previous month. Maliwanag po. Including the payment to partner Barney. Maliwanag? Maliwanag ba? Bago tayo magpatuloy Ngayon, bakit po sa August yung loss? No, yung loss ay ito, July. Total interest July, liquidation loss, payment. So total interest August. Kuha? We did not consider the loss during the month of August. Yung kung makikita mo yung labeling natin, total interest July, less the loss of July, less the payment for July, total interest August, eto. Na settle na. So, kinompute natin kung ano yung capital nila pagdating ng August. Maliwanag po. So, in-adjust muna natin, ha? Correct, yung affected sa capital nila. With respect to July, ha? Kaya nung dinala natin sa August, ito na yung mga balances nila. Maliwanag po. Maliwanag. Now, anong next step? Ideally, ang next step na lagay ka na ng 2K. 'Di ba? Lagay ka na ng 2K sa ilalim, then hanapin yung gitna. Tama ba? Tama. However, ito na naman yung hindi nakaka-I love you, you love me talaga tong problem na to eh. Sir, bakit?
However, pansinin mo yung after ng liquidation expense was paid by August. Anong nangyari dito? Ano pa yung isang nangyari? Saan po nakuha yung 2,000, sir, na loss on inventory? 5K ang na-receive mo sa inventory, 7K ang book value. So, loss ka ng 2K. 7K ang book value ng inventory mo, nabenta mo lang ng 5K. Lungkot talaga yan. Magkanong lungkot mo dyan? 2,000. Kasi 7K yung asset, 5K mo lang nabenta. Kaya inuna ko na to, magagamit pala natin kanina. Ngayon, kaya pala pinag-usapan natin agad. Di pala siya trip-trip lang talaga. Okay? Ngayon, pakibasa nga po yung nasa baba ng liquidation expenses paid. Sabi, Clinton's capital was reduced when Clinton accepted a piece of special equipment that had a book value of 2,000. The partners agreed that a value of 5K should be placed on the machine. Alam mo, yung na-compute nating total interest ng August, okay na sana eh. Mamimigay na tayo ng 2,000 na cash eh. Kaso ano nangyari? Merong partner tayong pasaway. Sino? Si Clinton. Bakit? Nag-withdraw ng asset. Nagli-liquidate tayo, ba't ka nag-withdraw? So, ibig sabihin guys, ultimately, hindi pa pala okay itong total interest natin ng August. May kailangan pa pala tayong i-update na nangyari that month. Alin yon? Yung withdrawal ng non-cash asset. Now, naalala mo pa ba yung discussion natin ng withdrawal of non-cash asset? Anong sabi ko doon? Sir, pwede ba mag-withdraw ng non-cash asset? Yes, pero anong sabi ko doon? Bago mo i-withdraw, you have to update its value at its fair value at the date of withdrawal. Naalala pa ba yon? Formation, withdrawal, di ba? Na pagka non-cash asset ang withdraw. Okay, so let's update the fair value first, di ba? Tapos anong sabi ko? Lahat ng partners makaka-receive, even that partner himself who withdraws that asset. Naalala pa ba yon? Those are the key phrases that I have mentioned. So ano ang fair value? The fair value is 5K and the book value is 2,000, right? So magkano yung increase in fair value? Ang increase in fair value natin ay 3K, tama? 3K, no? So 3,000. So pamigay natin PL ratio sa kanilang lahat. 50, 30, 20. ICO, 50%, 1.5. Barney, 30%, 900. Then 20% Clinton, 600. And then, yung winidraw na asset. Sino nag-withdraw? Debit capital ni Clinton, 5K. Credit the equipment. Okay, ito na talaga yung official na gagamitin natin first line. Okay na sana yung kanina kung wala lang withdrawal na naganap. So, hindi talaga nakaka-I love you love me itong problem na to. Nakukuha? Okay na? Balance ng capital, Aiko, Barney, Clinton. Ito na po. Diyan mo na ilagay yung 2K. Nakuha na? So, in other words, pag gagamitin mo pala yung shortcut natin ng next month, medyo kailangan mo palang bantay-bantayan pala yung mga nangyari from the previous month. So, yon yung liquidation loss from July, plus pati yung payment. Ito, wala ka na sanang papansinin sa August. It's just that by August, may partner na nag-withdraw ng non-cash asset. Anong usapan natin pag non-cash asset withdrawal? You have to update it at fair value to be shared by the partners, including that partner himself na nag-withdraw. Tapos, saka mo ibawas yung buong 5K. I know it's absurd, pero that's the rule. Di ba? Yun yung mga sinabi ko noon. Ngayon, anong gitna? 49.5. Pamigay. 50% kay Aiko, 24,750. Barney, 30%, and Clinton, 20%. Sana naman wala na mag-negative ha. Parang wala naman na. Aiko, yun, 1,625. Barney, yun, 3,725. Clinton, 3,350 negative. Di pa nakisama, no? Kung kailan patapos na tayo, di pa nakisama. Paano yan? Pa-shoulder natin yan 3,350 kay Aiko and Barney, 5:3 ratio. Anong 5/8 ng 3,350? Pabawas na. Hayaan mong may butal. Wag matakot kung hindi buo ha. Sabi ko nga'y pamintaman durog. Tapos 3/8 ng 3,350, 1,256.25. Partner Aiko, siya naman ang negative ngayon, 468.75. Barney, 2,468.75 and Clinton, wala na. Si Aiko naman ang sumablay ngayon, 468.75. Sino lang po magre-receive? Barney lang. Kasi pag sinama mo pati si Clinton, di ka na naman matapos niyan. Kaya naman, cash available, 0 para kay Aiko. Kay Barney, 2K and Clinton, 0. Runner-up na. Runner-up na ang Bravo and Delta sa maaaring maging sagot. So, 0, 2,000, 0. Ko ha? Ituloy ko na ha. September, pwede ko bang gamitin tong August, sir, na 26,375, 18,575, 6,550, tsaka 51,500? Hindi pwede kasi may nangyari po nung August. Ano yung mga nangyari nung August? Yung liquidation expense na 750 ng August, pamigay mo lang ng 50, 30, 20. And then yung payment na 2,000 kay Barney. Maliwanag. Sir, bakit yung increase in fair value hindi mo ginawa sa September? Kasi na-consider na natin nung August. Tingnan mo yung amounts na kinuha ko. Hindi, ang kinuha kong capital yung 26,375, 18,575, 6,550. Diba? So, naka-incorporate na doon yung ginawa nating adjustment sa asset. Maliwanag po. So, balances nila, 26, 16,350, 64, 48,750. Lord, sana po wala na mag-negative. Pag wala pong nag-negative dito, Lord, pag walang nag-negative dito, lahat ng nakikinig na to, lahat ng review ipapasa sa board exam. Dinner si Lord.
Oh my God. Paano pag may nag-negative? Oh, let's see, 32.50, 10.5 negative. Pak, 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 pak. Oh, di ba? Oh, walang nag-negative. Finally, walang nag-negative. So, September 13,200 si Barney. Sagot. Diyos ko, yun lang pala yung sagot. Problem 25, Delta, letter D, Sindayag. So, that's problem 25, guys. Pwede mo nang picturean. Oh, sakto lang pala tayo. So, heads up, guys, ha. On week 4, we will have a FAR 03 just for 1.5 hour lang yon. And a FAR 04 would be 2.5 hours. Tapos, magko-continue yung 04 for another 1 hour. And then a FAR 05, the franchise consignment. Tapos, ayun na, sunod-sunod na to. So, heads up lang ha, na hindi mo na lang to mamamalayan bigla. So, okay. So, yung sale of non-cash asset na 13,250, saan po galing? Yung July, tinotal natin si 8,250 po, tsaka si 5,000 na inventory and receivable. Pinagsama ko lang. Okay na? So, napicturean na po. Para makapagpaalam na ako sa'yo, saktong-sakto, di ba? Sukat na sukat talaga. So, yun lang. Ito rin naman ang based on my forecast na maabot. Similar to last batch. So, next week, week 4, we will be having again a FAR 03 for the first half and a FAR 04, the construction contract. Okay? Magpapatayo tayo ng mga bagay-bagay. Magiging construction worker muna tayo in the meantime by next week. Okay? So, maraming salamat. Sana'y napicturean na. At ito po, that ends a FAR 02 ha. So, laban lang po ng laban sa buhay. Go lang ng go. Happy lunch po sa inyong lahat at sana marami kayong natutunan for today. Tapos na ang kasaysayan ng partnership finally. So, makakatawid na tayo sa mga susunod na topics. Yun lang. Maraming salamat sa pag-stay. Magkita-kita tayo muli. Sana at masarap ang pagkain ninyo. Sir, pabalik po problem 16. Aba, humabol pa nga. Problem 16. Okay, saglit lang. Problem 16, problem 16. Ako, malayo-layo pa to. Yung mga gusto nang umuwi, bye, 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 bye. So, kain na kayo. At sana ay naibaba nyo ang rice cooker nyo. Nasa problem 16 na ba ako? Kapit lang, kapit lang, kapit lang. O, di ba yung animation, nakita mo na ang reverse manner. Oh. Ay, hindi, off ko na yung recording pala kasi kahit tayo na lang to, ipapapa-screenshot lang. So, yun lang.